mula sa FCV Pilipinas at KB-FM Net Radio. Narito na ang ating balitaan at kumustahan. Archie Jimenez and Freddy Velez. Kulog at kidlat ang boses ng bayan at ng mamamayan. Tagapaghatid ng kapakipakinabang na balita. Walang pinaniwalaan, kundi ang katotohanan lamang. Okay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa aming mga viewers sa iba't ibang panig ng ating mundo, lalo na dyan sa Tampere, Finland, dyan sa Malaysia, Japan, Saudi Arabia, Switzerland. Yon, marami tayong mga kamag-anakan at kaibigan dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Freddy Velez po, ang alakdan at kidlat ng Bulacan. Okay, pare Goy, good morning. Yes, magandang umaga po. Muli na namang sumasahing papawid ang inyong hinahangaan palatuntunan na mag-aatid sa inyo ng mga makatotohanan, makabuluhan at kapakipakinabang ng mga impormasyon. Ang palatuntunang pinagtambalan ng inyong mga abang lingkod, Archie Senyor Latigo Jimenez Asculog at Freddy Alakdan Velez bilang kidlat. Ang palatuntunang kulog at kidlat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo, antabayanan niyo lamang po, samahan niyo kami sa loob ng 1 oras ng aming pagtatanghal. Magandang umaga at God bless our day. Okay, good morning. Okay, good morning, pare Goy. Oy, magandang balita ngayon para sa ating mga katropang driver na may puso at maunawain dahil ang diesel ay may tapyas na naman. 12.94 bawat litro ha. Gasolina ay medyo tumaas yata ng konti. Magpapatupad ng 12.94 kada litro na rollback sa diesel ang mga oil companies simula ngayong araw na ito ng Martes. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang naturang latest price adjustments ay magiging epektibo mula Abril 28 hanggang 4 ng Mayo. Yan, dahil sa rollback, ang estimated pump price range ng diesel ay nasa pagitan ng 75.93 pesos at 101.93 kada litro. Depende yan siyempre sa lokasyon at brand. Samantala, mas malaki naman ang rollback ng kerosene na nasa 15.71 kada litro. Pagdating naman sa gasolina, sa halip na mag-rollback, ay tataas pa ang presyo nito. Ayon kay Garin, ang research octane number RON 97 ay magkakaroon ng dagdag na 53 centavos kada litro sanhi upang umabot na ang expected pump prices nito mula 79.79 hanggang 104.93 kada litro. Ang oil price adjustment ay sa bansa ay karaniwan ng inaanunsyo tuwing araw ng Lunes at pinaiiral kinabukasan araw ng Martes. Anong masasabi mo? Banatan mo nga. Yun lang naman ang problema lang naman kasi natin, yung mga reklamador na driver at operator, di ba? Yung mga namamasada. Yun lang naman.
Pero marami ako nakausap na mga driver. Sabi nila, wala naman tayong magagawa. Hindi naman kasalanan kasi ng gobyerno yan, Kapredi. Dahil, wala na, damay nga lang tayo sa gulo sa Middle East. Kaya wala tayong magagawa kundi magtiis. Ganun lang naman yun, di ba? May kasabihan. Kapag, maliit ang kumot, bumaluktot. Di ba? Ganun lang yun. Oh. Kaso, di bali sana kung yung katawan ng ibinabaluktot, mga isip ng mga taraktado ang binabaluktot. Yun lang, oo. Maraming baluktot ang isip. Pansarili palagi ang iniisip. Oo, isipin mo, kung ba hindi ba naman talaga mga dangan yan, no? Isipin mo, paiyak-iyak pa pagka ini-interview dahil wala na daw makakain ng kanilang mga mahal sa buhay. Puro mahal sa buhay ninyo, iniintindi nyo. Paano yung mga taong bumubuhay sa inyo? Diba? Baka naman marami silang bukod sa pamilya, marami pa. Bukod doon kasi, iba talaga pagka ang isip mo bayad. Yun. Isa pa yun kapag bayad. At bukod doon, kung kasapi ka sa pinagsapian mo, talagang, di ba? Kahit naman tao, pagka sinapian ng demonyo, demonyo na rin ang isip, di ba? Diyan, katulad nga niya, kasamang kidlat, hindi pa rin nila nalalasahan yan hanggang ngayon, nakikita natin patuloy pa rin sila sa kanilang mga pagsigaw-sigaw na ibaba pa rin hanggang sa 50 pesos. Ibalik pa natin presyo. Pero dapat naman maintindihan nila, kung may pang-intindi pa sila, kung may pang-unawa pa sila, dapat naman makita nila at maramdaman yung ginagawang pagsisikap ng gobyerno na maibalik sa dati, di ba? Kita mo, kahit paano, bumababa na ang presyo ng langis, ang presyo ng krudo. Iyan ay dahil nga sa pagsusumikap ng ating gobyerno na masolusyonan ang mga problemang yan. Sana naman, huwag na kayong magpabigat pa. Huwag na kayong magpunta sa mga lansanga para pahirapan ninyo. Nagko-cause lang kayo ng traffic di ba? At sa totoo, hindi gobyerno, hindi ang administrasyong Marcos ang pinahirapan nyo. Ang mga kapwa nyo tao, ang mga pasahero nyo. Diba? Ang mga pasahero nyo na bumubuhay sa inyo. Kung di ba naman kayo isang damakmak at isang damukal ng mga bugok. Diba? So, mag-isip-isip kayo, sana nga matauhan na itong mga taong ito. Kasi marami din tayo na nakakausap ng mga driver na talagang sinasabi nilang wala naman talaga silang magagawa. Wala talagang magagawa tayo ngayon sa mga pagkakataong ito sa problemang hindi naman gawa ng ating gobyerno. Diba? At nagpapasalamat pa. Nagpapasalamat pa dahil sa mga ginagawa ng ating gobyerno na papaano natutugunan ang ilan nilang mga maliliit na mga pangangailangan. At gayon din, ang DSWD, isipin mo, may gulong kantina pa. Para lang mahatiran sila ng pagkain, Huwag silang magutom. Di syempre yung mga nandoon sa may kantina, gulong kantina na yon, syempre makakakain yun. Yung wala doon, syempre hindi makakakain. Kaya hindi kayo dapat na magreklamo kasi kumbaga mailan-ilan lang yan Hindi naman pambuong bansa pwedeng na
may gulong ng kantina na pwedeng magpakain sa inyo, di ba? Ngayon, sa mga gasolinahan naman, may subsidiya naman kayo na nakukuha, di ba? May mga diskwento kayo para medyo makatulong sa inyo pa rin ang gobyerno, inatasan ng mga kumpanya ng langis, ng mga gasolinahan para bigyan kayo ng diskwento. Yun lang, dapat maisip na ninyo na ang ating gobyerno ay hindi natutulog, hindi kayo binabaliwala. Kumbaga, Totoo yan. Hindi talaga. Kung saan-saan nga nagpupunta ang Pangulong BBM, namimigay ng mga kabang-kabang bigas sa mga magsasaka. Di ba? Kailan lang 500 magsasaka yung binigyan niya doon sa iba't ibang probinsya ng mga bigas. Isipin niya yun. Talagang masyadong malaki, no? Ito ang pinaka-worst na krisis na ating inabot. Yun po, mga kaibigan, mga kababayan, ang katotohanan dyan. Kung ibang pangulo, ang nakaupo ngayon, ewan ko kung saan tayo pupulutin. Kasi sa nakita po natin, ang si Senyor Latigo at si Kulog po kasi, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po tayo kumakampi sa mali. Yes. Nakikita po kasi namin na talagang nagsisikap ang Pangulo. Talagang gumagawa siya ng mga pamamaraan. Umaaksyon talaga siya. Ito ang action na working president pa. Yes. Ang bumabatikos lang naman dyan, siguro yung mga gustong manghingi, gustong kumita, hindi kumita. Kaya lang, wala tayo dyan. Hindi naman natin hangad na kumita, kundi ang makatulong. Dahil ang pagtulong, hindi nababayaran ng salapi. Kasi kapag tumulong ka at nabayaran ka, hindi tulong yun. Hindi. Di ba? Hindi tulong. Ganon. Ang pinakatulong, maaaring wala kaming material na may bibigay, may babahagi sa ating mga taga-subaybay. Pero ang masasabi namin, ang aming naibibigay na tulong ay yung makapaghatid sa inyo ng mga tama, makatotohanan, makabuluhan, makapagpapinanan ng mga informasyon. Diba? Lalo na ang ipinagdasal natin sila para sa ang kapayapaan ay lagi nating ipinagdasal. Araw at gabi pinagdarasal ko yan. Pagkagising sa umaga, ang hangad ko kaagad para sa lahat ay kapayapaan. Magpasalamat na tayo'y buhay pa. Ganun dapat ang ginagawa nila. Pasalamat na lang kayo hanggang ngayon buhay pa kayo. Malusog kayo. Wala kayong sakit. Yung matatanda naman, sabi nila, marami na akong sakit kasi matanda na ako. Hindi po sakit yan. Tandaan ninyo, yan ay dahil sa katandaan. Nagbabago na kasi ang ating mga parte. Marami ng parte ng ating katawan na nagbago. Hindi po yan sakit. Kaya dapat lang, ipanalangin nyo na muling palakasin kung ano man ang hihina sa inyong parte ng inyong katawan. Ganon. At dapat dito, yung sinasabing pasalamat tayo, buhay pa tayo, malakas tayo, may mga matitinong pag-iisip tayo, na hindi pinagkakait sa atin ng Ama, pero itong mga patuloy na gumagawa ng hindi mabuti ng mga paninira sa ating gobyerno, ito ang masasabi nating buhay ka pa. Diba? Mabuting at buhay ka pa. Kaya nga, buhay ka pa. Ayaw mo pa rin maglubay. Tumigil ka na sa mga ginagawa mong paninira sa administrasyon. Kasi nakikita po naman natin At katunayan nga, tulad ng ating madalas sinasabi, dati kung makikita mo si BBM, namimintog ang mga pisngi.
Di ba? Oo. Oo. Makinis. Banat na banat ang mukha. Oo. At Oo. magilas na magilas kung magtatayo. Di ba? Oo. Pati ang kanyang buhok, laging itim na itim. Pero Oo. ngayon, nakikita po natin, hindi na nga halos nakakapagkulay ng buhok. Totoo yun. Hindi na halos makapag-ayos talaga kasi ang iniisip na lagi, baka ma-late siya, baka mamaya meron ng nangyaring hindi maganda. Kaya lagi siyang lumalabas. So, tinatanong, saan ba ang dapat na punta natin? Yun ang una niyang tinatanong kaagad eh. Kung saan pupunta, sino ang dapat natin tutulungan? Ganon. Yun ang presidente. No? Kaya sa lahat, no, after ng kanyang ama, yun ang siguro masasabi kong the best president we ever had. No? Yan, totoo yun. Ganun din naman kasi yung kanyang ama eh. Magaling din na pangulo yun eh. Magaling na pangulo din yun, di ba? Kaya nga after ng senior wala nang matino eh. Di ba? Hanggang sa dumating si Anong nangyari? Dami na. Katulad ng VAT na yan. Sino ba naglagay niyan? Siya ba? Diba? Hindi, wala naman yan nung araw eh. Ang ganda ng buhay nung araw. Maganda. Mura ang mga bilihin. Ngayon, sasabihin nila, kasi umunlad na ang bansa. Anong kaunlaran? Yung mga naging sementado lahat? Anong nangyari? Bakit? Anong naging dahilan ng pag-init ng panahon? Hindi ba yung mga semento na yan? Talagang gano'n ang sabi nga para sa umuunlad na bansa kinakailangan talaga yung improvement na sinatawag. No? Dapat yung ekonomiya ang paaangatin, hindi yung kung ano-anong bagay na maganda kasi sa mata. Anong kagandahan sa mata noon? Nakakasilaw nga eh. Ang kagandahan nga kasamang kidlat kasi noon, yung matandang Marcos, si Senior, ang lahat ng mga ginawa niya noon kasi talagang para sa kapakanan ng mga mamamayan, no? Para sa kapakinabangan. Komo nga nakikita nila na maganda ang nagagawa ng Marcos at malamang hindi na nila kaya itong paalisin sa pwesto dahil sa kagustuhan na ng mga mamamayan sa kanyang mga ginagawa, kaya gumawa sila ng mga pamamaraan kung paano nila mapatalsik paano masira. Totoo yun. Yung LRT na yan, sino ba nag-umpisa niyan? Di ba ang matandang Marcos, LRT na yan? At bukod doon kasi kasamang kidlat, para po sa kaalaman ng lahat, noong panahon, noong 1986, dapat sana maniningil na ang matandang Marcos sa mga pautang niya sa mga bansa, malalaking bansa na may utang sa atin. At isa na yan. Isa na po iyang Amerika. Sa napakalaking utang dito sa ating bansa. Pero ang nangyari nga, nung maging Pangulo itong si Nixon, nung maging Pangulo si Nixon, yung ginto, yung gold, yung gold reserve na dapat yun ang ginagamit ng mga bangko para sa pagpapaimprenta nila ng mga pera, pinalitan. Winalan ng halaga ni Nixon ang gold reserve. Ang ipinalit ni Nixon ay yung black gold reserve. Alam niyo kung ano yung black gold? Langis. Yun ang ipinalit ni Nixon. Pinawalang bisa niya yung gold reserve na noon sana
noon sana ay sisingilin na sila ng Pangulong Senior, no? Marcos Oo. Senior, para sa pagkakautang nila dito sa ating bansa. Pero Oo. hindi na nangyari. Gumawa na sila ngayon ng mga pamamaraan kung papaano nila mapapatalsik, maaalis sa kapangyarihan ang Marcos. Dahil ayaw nilang magbayad. May mga pagkakautang sila dito sa ating bansa. No, hindi lang yan. Hindi lang Amerika. Meron pang mga malalaking bansa sa Europe, meron yan. Oo, tayo ang pinakamayaman noong araw. Kaya nga tinatanong ni George Bush noon, sino ang pinakamayamang presidente sa buong bansa? Sinasagot siya, siyempre, Pilipinas, andun ang Marcos. Sipin mo yun, no? Napakaliit ng Pilipinas para maging pinakamayaman. Pinakamayaman, pinakamayaman. Pati ang simbahang Katolika, may utang din yan sa ating bansa. Pero ang ginawa na nung magbayad nga yan, kaya siya nagkaroon ng maraming gold, dahil nung magbayad itong simbahang Katolika, may porsyento ang Marcos bilang abogado at taga misyonaryo ng ito, ewan ko, yun lang ang hindi ko maano dahil ang sinasabi si Dr. Jose Rizal ang kasama niya noon. Yun lang ang hindi ko ma-confirm. Pero yun ang dalawa sila na naging misyonaryo para kunin ang utang, yung bayad ng inutang ng simbahang Katolika sa ating bansa. Kaya nagkaroon ng marami silang ginto. At nung mamatay si Rizal, hindi Rizal ang pangalan niya, nakalimutan ko yung pangalan niya, no? Pero nasa inbox ko yun nung mamatay si Rizal, ay iniwan lahat. Isinalin lahat kay Marcos. Yung kanya ring gintong naging porsyento doon sa na yon. Kaya diyan po mga kaibigan, mga kababayan, ang Pilipinas pinakamayaman noong araw, no? Ngayon pinagnasaan yan ng lahat. Hindi naman mga taga-ibang bansa ang nagnasaan yan maliban sa Amerika. Ang lahat po ng yan, nagkaroon ng naisakatuparan nila ang pagpapatalsik noon. Pero hindi ako komportableng gamitin yung salitang pinatalsik kasi sa totoo lang, kinidnap talaga Kitang-kita talaga na kinidnap ang unang pamilya noon. Kaya lang naalis sa palasyo o sa Malacanang. Pumayag na nga ang Marcos na sumama sa helicopter. Pero ang gusto niya magpadala sa Paway, Ilocos. Pero ang ginawa, sa halip na sa Paway, sa Hawaii dinala. Diba? Kaya yan po, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po yun pinatalsik. Hindi napatalsik. Kinidnap. Talaga, kaya marami po tayong
pupwedeng na maihayag sa inyo, maihatid sa inyo ng mga impormasyong nakatago. Hindi yun nila yan pinapakita, binabalita, no? Minsan lang ibinalita yan sa GMA7 sa pamamagitan ni Mel Tiangco na kung saan nakita ng dating unang ginang ang mga dokumento kung gaano kalaki ang pera, ang kayamanan ng Marcos, no? Hanggang doon lang, di ba? Kasi kung matatandaan po ng ating mga kababayan, nung araw po, nung nasa Hawaii, ang unang pamilya, umuwi dito ang dating unang ginang, no? Para hikayatin ang Senado na igawa na nila ng batas. Ang huling habilin ng dating Pangulong Marcos Sr. para yung ginto, yung kayamanan ay 10% lang ang hinihingi ng pamilya Marcos o ng dating Pangulong Marcos. 10% lang ng kayamanan nila. Kaya gusto nilang mapunta sa kanila at ang 90% ay para sa mga mamamayang Pilipino. Pero yes. Diba? Good morning, Paring Vic Villones and Maulino ang Junior. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay, tuloy, Paring Goy. Diba? Pinagtawanan pa siya. Hindi siya pinaniwalaan. At kaya nga naiyak yung dating unang ginang noon eh. Kaya napilitan siya na sana, no? Kumandidato nga siyang Pangulo ng bansa. Natatandaan niya, pare. Pero nung last minute, no? Dahil sa mga pagbabanta na ginawa ng kanyang mga kalaban, nag-walk out siya. Nag-walk out. Hindi na tumuloy. Hindi na tumuloy sa kanyang candidacy dahil nanganganib. Sabi nga niya, kung marami ang madadamay dahil sa gagawin kong pagtakbo bilang Pangulo, hindi na wag na lang. Yun nga ang sabi niya. Pero ang talagang hangarin ko ay para pagka ako nasa pwesto na, yung huling habilin ng dating Pangulong Marcos Sr. ay maipamahagi na maisakatuparan yung huling habilin na yun. Wala. Kaya magpahanggang ngayon, no? Yan ang question. Ngayon, ang mabigat nito kasi, sabi nila, nasa pwesto na sila. Bakit hindi pa nila doon ngayon? Di ba? Bakit ngayon nasa pwesto, hindi nila magawa? Meron po palang may kasunduan, no? Meron pong nakalagay doon na kapag naging presidente, ang isang Marcos, kinakailangan pala 10 beses siya maging presidente bago mailabas yung kayamanan na yun o yung mga gold reserve na yun ng mga Marcoses. 10 beses pa lang dapat maging Pangulo, hindi naman po pwede, isang term lang. Hindi naman po pwede yung gano'n. Kasi nung araw kasi gano'n. Kaya nung pinag-usapan yan, wala pa yung bagong batas na umiiral. Noong kasi hanggat gusto ka ng tao, sige, abutin ka man ng 20 taon, maging Pangulo ka. Pero ngayon, iba na kasi. Binago na ni Kure. Di ba?
binago ni Kure ay iba na ang konstitusyon na ginawa ni Kure. Kaya talagang gano'n. Sumalangit na. At kaya nga po mga kaibigan, mga kababayan, nung araw, ang mga Pilipino hindi umaasa sa gobyerno. Yes, totoo yan. Talaga totoo. Hindi umaasa. Nakikita ko yan dahil buhay na tayo nung martial law kasi nga po noon, sagana ang mga mamamayan. Yun, no. May 4 na piso ka lang, buhay na buhay ka na eh. Ay, naku, sabi ko nga sa'yo dahil, pagka ikaw may piso, may piso ka, magigisa ka, bibili ka ng mantika. Noon, pagka bibili ka ng 10 sentimong mantika, pwede ka nang manghingi noon ng panggisa, sibuyas, bawang, pwede mo nang hingiin yun. Hinihingi lang. Hinihingi lang yun. Ngayon. Kahit na ngayon sili nga lang kahit 3 piraso, titimbangin pa. Totoo yan. Iba talaga ang buhay noon kasi naririnig ko yan Pag yung ibang kapitbahay, walang bigas, Hoy, Mare, kumusta na riyan? May bigas ka pa ba? Pahingi nga. Ganun Naubusan lang ako, kumadre. Pahingi mo na. Pahingi naman dyan. Ngayon, hindi na. Wala nang hingi-hingi ngayon. Marami ngayon. Kasi pag tumulong ka, marami ngayon nagsasabi, abay, magkano? Tatanungin ka, tutulong nga. Humingi ka ng tulong, tapos tatanungin ka, magkano? Abay, ibig sabihin, wala na raw libre ngayon. Panahon ngayon, wala na raw libre. Pwede ba yun? Ako, libre pa rin. Tawagin niyo ako. Pako-cover niyo sa akin yung dapat i-cover dyan. Libre. Di ako manghihingi ng bayad. Pero kung bibigyan niyo ako, tatanggapin ko. Pero hindi ako manghihingi. Natural. Pagka tumanggi ka sa grasya, mabubulag ka raw Pero okay lang pag binigyan ka. Huwag kang manghingi. Ganun. Katulad nga yan, ito, dapat na pag-usapan din natin to sa mga munisipyo ngayon pala, pagka hindi ka pala talagang taga roon, hindi ka na pwedeng tulungan kahit na manghingi ka ng tulong. Dahil ayon sa kanila, kailangan mamamayan lang ng bayan na ito ang pwede naming tulungan. Ganun kasi, ang mahigpit kasi ang COA talaga ngayon. So pag tumulong ka sa taga-ibang lugar, mako-question ka Dapat yung mga kababayan mo ang tulungan mo. Kasi kung hindi taga riyan, taga doon naman sila humingi ng tulong sa nila. Ganun kasi ngayon talaga, pare ko. Hindi katulad ng araw. Pero dyan sa bagay na yan, lalo kong hinangaan ngayon, yung butihing mayor ng lungsod ng Malolos. Alam mo kung bakit? Bakit, pare ko? Nung tinanong nga namin yun noon, paano kung may ibang mga taga-ibang lugar na lumapit sa inyo para humingi ng tulong, tutulungan niyo ba? Alam mo kung anong sagot? Natural. Kaya nga lumapit kayo yan para humingi ng tulong. Alam niya, may kakayahan ka na tulungan siya. Pwede mo siyang tulungan. Kaya siya lumapit. Yes, dapat lang. Diba? Dapat lang. Napakagandang pag-uugali ng isang public official. Anong sinasabi niyo? Mahigpit ang COA, katarataduhan yun. Dahil may pinipili lang kayo
Di ba? Oo. Kung gusto niyong tumulong, makatutulong. Bakit ang hindi? Pwede naman talagang tumulong eh. Pwede naman tumulong. Wag mong ibigay yung mga kung hindi mo pera, pag may sarili mong pera, pamimigay mo pag taga ibang lugar. Ganon, no. Bakit gano'n ang naging kasagutan nitong buting mayor ng lungsod ng Malolos? Oo. Di ba? Kaya nga ako pumunta dito, lumapit sa akin para manghingi ng tulong. Alam nila na pwede ko silang matulungan. At ako naman, may kakayaan ako para sila tulungan kahit sa maliit kong magagawa basta't may akong tulong sa kanila. Correct. Diba? Bakit yung mga ibang mga mayor, bakit yung ibang mayor hindi nila magawang tumulong daw dahil mahigpit daw ang COA? Ganun ang kadalasan ng katwiran talaga nila. Bakit wala ka bang sariling pera? Kailangan pa ba pag hihingi ng tulong, alam mong hindi taga ron, ibibigay mo ba yung mga pondo nyo ng gobyerno? Wag! Yung sarili mo. Ganun naman yun eh. Kaya ganun kasi talaga katropang kulog eh. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Kasi kapag gusto mo, madali lang eh. Madali lang. Nagagawa agad yun. Basta gusto mo, may paraan. Yes. Pero yung sasalampakin mo, no? Na hindi pwede kasi may putang COA. Hindi ka taga, yun malaking kagaguhan yun para sa akin. No? Bilang isang public official, hindi dapat mamutawi sa labi mo yun. Kaya ako, tawasin mo ko ngayon, Mayor Christian Natividad ang nasa utak ko ngayon. Dahil doon sa mabait naman yan. Mabait yan, kumpare ko na yan. Kaya nga, madalang na talaga akong pumunta. Minsan nga, pare, no, mula nung maupo, nito ngayon yan, mula nung maupo, unang beses pa lang ako napunta sa kanya dahil nasama nga ako doon sa grupo nila paring Vic Billones at saka ni paring Eric Silverio. Alam mo, pare, nung makita ko, halos hindi na makilala, tapos nang tinitigan ako, ikaw pala yan. Hinawakan pare ako sa mukha. Sabi niya, ako, miss na kita. I miss you so much, pare. Akala ko kung sino yung kanila. Akala ko nabuhay si Tony Ferrer. Sabi ko, nabanggit mo pa yung chewing ko. Chewing ko kaya si Tony Ferrer. Nabanggit mo pa yung chewing ko. Tuwan-tuwa siya, pare. Nadalo ko siya. First time yun. First time. Ano ngayon? Hindi naman ako nabalik kasi nahirap naman kasi buhay ko ngayon eh. Alam mo naman siguro. Hindi ako ganong naglalabas. Yun, pag nakakumbida, ayun, saka ako nakakapunta. At ito pa, pare, dalawa lang itong nakikita ko na napakagaling na tao. Napakagaling na mga public official. Isa pa sa ngayon, pagka sinabi mong bayan ng Kalumpit, ang unang-unang, ang mas kilala ngayon sa bayan ng Kalumpit, si Vice Mayor Dr. Zar Candelaria. Dahil sa araw-araw yata may outreach program siya. Puro mga yung mga nakikita ko, nalalabas ko rin yan sa Manila Bulletin. Yung mga libreng pakonsultasyon, yung mga libreng tule, ganyan. Kasi magaling na doktor pala yung si Vice Mayor na yan. At sa totoo lang pare, yun ang taong hindi rin namimili. Hindi rin siya tumatanggi kahit na hindi taga-Kalumpit ang lumalapit sa kanya. Isipin mo pare,
Ang mga Kasi yung mayor inooperahan nila, niya. yung mayor nila, talaga hindi ka tutulungan pag taga-ibang lugar ka. Oo. Ganun yun, oo. Saka ang kalumpit ngayon, mas kilala ngayon. Pagka sinabi mong kalumpit, si Vice Mayor Doc Char Candelaria. Yun ang tatak ngayon ng kalumpit. Si Dr. Char Candelaria. No. Oo. Okay. Isipin mo, Okay ako dyan. Okay ako yan kay Dr. Zar na yan. isipin mo pare libre. Libre konsultasyon. Oo. Libre pagka kinakailangan operahan ka ng Opera libre. ka. Libre. Oo. Bukod doon, pagka ikaw natapat na maraming mga pasyente, no? Pagka maraming pasyente, siyempre maghihintay. Habang naghihintay ka, may pamerienda pa. Oo. May meriendahin ka kung umaga, pagkatanghali, may patanghalian pa. Oo. Ganon. Pagkatapos, naoperahan na. Pare, Oo. naoperahan na. Ngayon, tinatanong ni Doc, ba't hindi pa rin pa kayo umuwi? Tapos na operasyon. Eto ngayon, magandang senaryo. Wala ho kaming pamasahe. Isipin mo, bibigyan ng pamasahe. Sabi ko, ano ba naman, Doc? Anong klase ka namang doktor? Naghirap ka, gumastos ka para maging doktor ka, pero ngayon libre. Libre ang ginagawa mong serbisyo. Pagka may pakain na, libre na pakain, libre na operasyon, abay, pati pamasahe pala, libre pa. Libre, sabi nga ni Doc, wala tayong magagawa. Yung mga kababayan natin kasi talagang pagka nangailangan, naglalakas na lang ng loob yan. Talagang ganyan, pare. Talagang yung mga ganyan tao ang hindi natin dapat kalimutan. Para ding paring si yan, yung mayor ng Pandi, pare. Mayor Rico Roque. Pare, talagang sinubaybayan ko rin yan. Hindi ako napupunta ron. Matagal na. Matagal ng panahon, hindi ako napupunta. Pero pare, nasusubaybayan ko siya. Ang galing din pare niya. Ganyan din ang kanyang ginagawa. Tinutulungan niya yung mga tao kahit na hindi taga roon kapag ito'y napunta sa kanya o nagagawi doon sa kanya. Ganon din siya pare. Ganon din. Kaya ano din ako, saludo din ako dyan sa kay Mayor Enrico Roque. Yan. Alam mo, mabibilang mo na lang ngayon yung mga ganyang totoo yun, tao. mga ganyang klaseng tao. Mabibilang mo lang talaga. Katulad nga niyan, sabi ko nga, Doc, pati yung mga tao mo, umaangal na. Inaabot kayo ng gabi na dapat hanggang alas 5 lang ang opisina. Pero ang inirereklamo yung daw mga hindi naman taga-kalumpit. No? Alam mo ba kung ano-ano yung mga pasyenteng dumarating doon mula sa iba't ibang bayan? Galing ng Pampanga, ng Cavite, ng Laguna. Isipin mo yun. Pare, superstar, doktor, dinarayo. Ay, napakagaling. Dapat yan dapat pare yan, maging yan. Sana sa susunod siya maging mayor o maging congressman. Pwede siyang maging vice-gobernador, pwede siyang maging gobernador kung ganyan ang kanyang pagkatao. Ganun. Sa akin nga, sinasabi ko nga,
Baka malamang yan, pagka senador na ang tatakbuhin yan. Masyado namang ano yun. Mag-umpisa ka muna sa mga local. Kasi lahat ng mga nanggagaling. Kasi iba't ibang lugar kasi. Di ba? Diba? Pang senador na talaga yun. Di ba? At sa dami pagkatapos, meron pang naging pasyente noon na umiiyak pa. Salamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat niya, salamat sa Diyos at nakilala ko po kayo, Doc Sar Candelaria. Dahil may bukol siya dito sa batok. Laki. Hirap na daw siya. Pero sa awa at naging kasangkapan siya ng Diyos si Doc Sar Candelaria. Isipin mo, pare, ang edad niya, mahigit 80 na. 80 na pala yun. Wala sa mukha. Wala sa mukha. Parang yung sinabi mong nag-oopera siya sa mga bukol. Naku, marami paring may sakit sa bukol ngayon. Buong Pilipinas, pare, napakarami, pare. Marami paring nabukulan na mamamayan dahil sa mga senador, congressman na sangkot pare sangkot sa flood control project. Ang daming bukol namin nilang nabukulan. Kaya operahin yon? Kaya nga balak ko nga patakboy na senador si Doc Sar Candelaria. Kasi alam ko kasi sa Senado at saka sa Kongreso, marami mambubukol diyan. Para maoperahan yan. At yan, mga kaibigan, mga kababayan, siguro i-recommend ko din yan si Doc Sar Candelaria. Kulang pa, pare ko kulang pa. Dapat may darating sa kanyang mga pasyente galing ng Visayas, galing ng Mindanao. Para makumpleto. Kasi kulang nasa Luzon pa lang Ayun, kailangan may dumating mga taga Mindanao at taga Visayas. Para makumpleto. Ang problema nun, baka hindi na makapag-opera si Doc Sar Candelaria dahil sa dami na ng mga tao na yun. Ang liit lang ng clinic niya sa Kalumpit. Pero ina-accommodate niya talaga itong mga dumarating kahit saan ka pa nanggaling. Ngayon siguro dapat yan binibigyan ng pagkilala, no? Dapat ikarangal yan bigyan ng parangal yung mga ganyang klase ng mga public servant. At siguro one of these days tatawagan ko yung isang undersecretary ng DOH para ipaalam yung ganitong klase ng public servant. Siyempre, under ng DOH yung mga doktor, di ba? Kaya, i-recommenda natin yan sa pamamagitan natin palatuntunang kulog at kidlat. Bigyan man lang ng tamang pagkilala, no? Kahit tayo pare, kaya natin bigyan ng pagkilala yan. Magkaroon tayo ng konting programa at imbitahan natin siya, bibigyan natin niya ng plaque i-dyaryo natin sa Manila Bulletin, sa Tempo, sa Balita, di ba? Makilala siya kasi ibang klase yan Sipin mo, dinarayo siya ng mga pasyente mula sa Pampanga, sa Cavite, saan pa yun? Laguna. Sana nakausap mo yung mga pasyenteng taga iba't ibang lugar. Lalo kung makausap nga natin kung sino-sino yun. Pare ko, napakalaking yan. Napakalaking maipagmamalaki natin ang isang Bulakenyo na ganyang klaseng tao. Isang doktor na talagang walang nanggagamot
nag-oopera ng walang kahit ano kay binayad, pati pa pamasahe, ikaw pa ang nagbibigay. O isipin mo yun, saan ka makakita ng ganun? Kung sa iba yun, abay, abusado ka naman. Inoperahan na kita, libre na lahat, tapos pamasahe akin pa. Baka ganun na, makarinig ka ng ganun. Di ba? Karamihan kasi ganyan Ganyan. Oo. Kaya nga hindi pangkaraniwan, alam mo, sa totoo lang. Nakakapanghinayang yung mga ganitong klase ng mga tao na hindi binibigyan ng tamang pagkilala at mga pagpaparangal. No? Yan ang naisip ko kasi para dito kay Kalumpit Vice Mayor Clary Candelaria. Kung binahin mo siya pare sa susunod nating programa sa Sabado, kung okay siya, dalhin mo siya dyan sa iyo. Para tatlo tayo rito na mag-ano sa kanya, mag-interview. Hindi, sabihin natin. Iano natin sa kanya, mag-StreamYard na lang din siya. Pwede naman siya Diba? Pwede yan. Basta turuan mo lang kung paano. Baka kasi marami kasing nahihirapan dyan Akala nila ganun-ganun lang. Sige, pagpasok nila, pindot na lang sila ng pindot. Hindi nila inaantay na mag-approve mo na yung mukha nila at saka mic nila. Ganun kasi. Kaya kailangan talagang i-ano mo sa kanya, ituro kung paano. Marami pang hindi nakakaalam kasi dyan sa ano ng ating ano. Tsaka kailangan ibigay natin sa kanilang yung link, yung bago. Kasi para hindi, yung nagamit natin dati, hindi natin pwedeng gamitin uli yun. Kailangan bago talaga, bagong link ang ibibigay natin. Buti na lang pinapasa mo yung link kaya ako nakakapasok. Ganun pa rin. Kailangan ibigay talaga bago ng bago. Kaya siguro pareho tayong walang gulong. Oo. Hindi naman natin pwedeng gamitin ngayon yung helicopter dahil mahal ang gasolina. Mahal ang gas, Ako nga, helicopter ko, ayan, nakaano lang dito, nakaparada lang, hindi ko magagamit, walang gasolina. Kung may kotse ako, baka sakali, mura-mura kasi ang ano sa kotse. Saka yung propeller ng helicopter ko, ginawa ko muna nga pang ventilador. Talaga naman, oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan, Alas 10:51 na. Ilang minuto na lang, matatapos na naman. Nako. Talagang ganun. Marigoy, anuin muna natin to. Kahit pa natin to, ilang minuto na lang. Secretary John de Crimolia, ipinalulusaw na ang sangguniang kabataan dahil nagiging ugat lang umano ito ng korupsyon. Anong masasabi mo dito, Katropang Kulog, Alam mo, kasamang Ridlak, sa totoo lang po, ang sangguniang kabataan, maaga lang silang nagigising, namumulat sa politika. Totoo yun. Totoo yun. Saka wala naman Kung mga bata nga mga bata parang naglalaro lang mga yan. Tapos pag nakakita, pagkakapirahan. Ganon ang nangyayari kasi. Yun ang problema kasi. Hindi naman kasi dapat talaga yan. Dapat yan ina-appoint lang kung sino ang magiging parang nung araw, di ba? Kabataan barangay. Sino? Pero ang natin kasi dyan maganda sana na maaga mamulat ang mga kabataan para maging responsable, no? Ang mga kabataan natin. Mamulat sila na ito pala ang dapat naggampanin ng mga namumuno sa isang sosyedad o sa isang barangay.
Pero ang masakit kasi dito, no, ang mga kabataan natin ngayon namumulat sa korupsyon. Yes. Yun ang nagiging sakit, no? At yun ang nagiging dahilan kung bakit pagka sila ay nagkaroon ng dumating na sa hustong edad, politika na rin ang gusto nilang pasukin, no? Oo nga. Pare ko, ito, batiin ko muna ito si Leo J. Leo Anyabig. Good morning. Maraming salamat sa panonood. Pare ko, ito ay taga ibang lugar ito. Di ko lang maano kung saan illegal ko. Ito ba sa Mindanao o sa Visayas? Good morning. Maraming salamat. Okay, tuloy pare ko. Ayan, yun nga, maagang namumulat ang ating mga kabataan sa corruption. Sino ba nagtuturo? Sino nagtuturo? Di siyempre yung kupitan. Yung nakikita. Kasi ang nakikita ng mga bata, ang sa katandaan, nagagaya ng mga kabataan. Ganon. Saka bukod doon, hindi lang nagagaya. Sa totoo lang, ang mga kabataan natin, walang alam talaga sa mga bagay na yan. Kundi sila ay natuturuan. No? Natuturuan, no? Naglalaro ng sa cellphone. Di ba? Busy sa cellphone ngayon. Doon sa ano yung game na ano? Ano yan? Yung nakukuha pa silang spy ng taga-ibang bansa? Yun po mga kaibigan. Paring Ray Domingo, good morning. Paring Ray Domingo, good morning. Nakakaawa nga Dapat nga sana maging pundasyon itong ating mga sangguniang kabataan. Pero ang nangyayari, nadidiktahan po kasi sila ng mga nakatataas sa kanila, ng mga nakatatanda sa kanila. At yun, ang diretsay na natin ng mga kupitan, no? Yung mga kupitan, tapos yung mga barangay katuwad, yun. Yun ang mga nagtuturo diyan sa mga kabataan natin. Yes, correct yan. Sana maganda sana ang pundasyon, no? Mula sa Cebu, pare Goy, may nanonood sa atin. Si Milky Galigoy. Ito, pamangking ko ito. Hoy, Milky. Good morning sa inyong tanan di ha. May buntag sa inyong tanan din ha. Hoy, ayo lang ha. Ayo lang yun. Napakainit ng panahon ha. Ang gandang lalaki nitong pamangking ko na to, pare Goy. Milky ha, sige, regards ha. Lahat kayo dyan, sabihin nyo sa susunod ha. Dalhin mo sila at manood dito ha. Mag-like lang, share. Ganun lang yun. Ayan. Okay. Pero para sa akin, hindi dapat pa rin na ang kailangan lang talaga yung mga mamumuno, yung mga magiging kapitan, no? Yes. Yun ang dapat na talagang kumbaga sa trabaho, di ba? Kailangan maraming requirements. Thank you, pamangkin Milky. Na-share na daw niya. Yun. Thank you. Okay. Ayan. Okay, very good. Oo. Pagkatapos itong mga yung mga kapitan ngayon marunong lang magsulat, no? Medyo nakakapagsalita ng maganda. May connection. Instant kapitan na. May pera pa. Ganon. Nung araw, ang kapitan naman, ako po, pero ngayon pare, pag naging kapitan ka, saglit lang, milyonaryo ka na. Iba na talaga ang panahon ngayon. Iba na. Bukod doon kasamang kidlat. Bago ka maging kapitan ngayon,
kailangan mimilyon ka. Milyon. Oh, yan. Kapitan lang ngayon, milyon na ang gastusan yan. Grabe. At bukod dyan, ang pagiging kapitan po ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, napakadelikado na rin. Dahil buhay na rin. Kung hindi ka makuha sa santong dasalan, sabi nga, papaspasan ka. Titirahin na. Kaya kita nyo, may mga political related na pagka malapit na halalan sa barangay, may mga namamatay, may pinapatay. Ganon talaga ngayon, iba na. Kasi minahabol sila, may gusto silang makuha. Ganon. Okay, pare Goy, medyo mainit pa sana ang ating usapin, Kaya lang, talagang dumarating tayo. Minsan, ang oras ay magiging maramot sa atin dahil tayo'y paubos na. Kaya batiin muna natin ito nga pala. Manuel Velez dyan, sa Tampere, Finland. Ingat kayo dyan. Good luck sa inyong negosyo dyan, Basta alam naman ng ating mga kaibigan at kamag-anak sa iba't ibang lugar at sa yung nasa Los Angeles. Sabi ko, kapag napasyal sila dyan sa Tampere, Finland, si paring Mayor Rocky nga, sinabihan ko, pare, kapag napasyal ka sa Tampere, Finland, meron kang special doon pasyalan mo naman, pumunta ka sa E&G Asian Grocery. Andyan, KM yan. Kaya, ingat lamang kayo. Kaya wala na nga tayong oras, pare ko. Kaya wala tayong magagawa. Ito po ang inyong kaibigan Kidlat ng Bulacan, Freddy Velez. Nag-aanyaya muli tayo magkita-kita sa Sabado, Sabado, alas 10 hanggang alas 11. Okay, pare Goy, magpaalam ka muna. Pasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga naging taga-subaybay sa inyong walang sawang pag-antabay sa ating pong palatuntunang kulog at kidlat. Siyempre, at binabati natin ang ating pong partner pong sa buhay, si Nanette Josa Maltita. Maring Nanette, good morning. Maligayang panonood sa lahat po ng ating mga followers, Sana patuloy po ang aming pong panawagan, aming paanyaya, ang aming paglalambing na sana ay paki-comment, share, tapos subscribe and like. Ito pong aming mga YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat. Happy birthday nga pala. Birthday nga pala ng mayor ng Kalumpit. Happy birthday. Happy birthday, Mayor Faustino. Siyempre, happy birthday sa aking pamangkin sa Davao, si Doberic. Doberic, happy birthday. Good morning. Yun, nanonood din sila doon sa Davao. Okay, good morning. Okay, maraming salamat po. At sa lahat ng mga ating mga taga-subaybay, lagi-lagi ang ating iniiwan na mga katagang sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Ito po ang inyong naging tagapaglingkod, Archie Menes, Senyor Latigo at Kulog ng Bulacan. Maraming salamat. God bless us all. Okay, maraming salamat din, Eric Valdecantos ng Cavite. Maraming salamat, Eric Birador Valdecantos. Good morning. Okay po, sa Sabado po, hanggang sa Sabado, maraming salamat sa inyong lahat. Okay.